So ayan, nagkita-kita ulit tayo. Welcome back sa ating program dito sa social media. And we are now on part 3 sa ating ine-expose na mga time setters regarding sa kanilang outpouring of the Holy Spirit na doctrine, of which binigyan nila ng petsa na matatanggap daw nila noong December 18, 2025. So, na-cover natin sa part 1 and part 2 kung paano nila in-establish yung doctrine na yan 3 years ago, na pagdating daw ng December 18, 2025 is matatanggap nila yung buong kapangyarihan ng banal na Espiritu, and then hindi na sila magkakasala. Hindi diretso, sure na yung kanilang kaligtasan from December 18 hanggang sa May 15, 2026, kasi itinakda rin ng mga grupo na yan na ang May 15, 2026 is second coming daw ng Panginoong Hesukristo. Ngunit alam natin na hindi yan mangyayari. Kaya nga yung December 18, 2025 nila is hindi nangyayari. Kaya nga before mangyari yung December 18, 5 days before talaga mangyari, and that's December 13, naglabas sila ng panibagong doktrina na kung saan ni-revise or binago nila yung kanilang stand sa kanilang doctrine 3 years ago, of which kasi nga alam nila hindi talaga mangyayari yung mga pinagsasabi nila na matatanggap nila sa December 18 yung mga buong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya December 13 pa lang binago na nila yung kanilang stand. Sabi nila hindi mangyayari na buong kapangyarihan ng ang matatanggap natin sa December 18, kundi paunti-unti. Starting lang daw yung December 18. No? So nabago na. And then sabi niya hindi raw talaga guarantee na hindi ka na magkakasala. No? So binago na naman niya, 'di ba? So, of which, totoo naman talaga na lahat ng kanilang mga miyembro, starting December 18, 2025, until now, is nagkasala. Walang hindi nagkasala dun. Sa mata ng Diyos, meron talaga. And I believe lahat nagkasala. Yun nga lang is, hindi lang nabuko yung iba. Hindi lang na-reveal yung iba. Diba? Pero, so far, sinalaman ko, from December 18, 2025 until ngayon, ang daming natanggal sa kanilang iglesia sapagkat nagkasala personal weakness, and then doctrinal. Ang dami sa doctrinal kasi unti-unti na silang kumukunti ngayon kasi nga umaalis na yung kanilang mga miyembro kasi hindi na naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Buti na lang, no? At nagising na yung iba sa kanilang mga miyembro. Now, dito sa part 3, tignan natin yung patuloy na pagminsahe ng taong ito. Tungkol pa rin ito sa December 18, 2025 kung papaano nila ni-revise or binago. Kasi sabi ko nga dati, makahaba itong video na ito, and then kailangan nating putol-putulin. So nandito na tayo sa part 3. Welcome again and happy viewing sa lahat. Right? Tingnan natin to. Now, puntahan pa natin mga kapatid, yung PP. Meron namang isang point dito na napakaganda mga kapatid kapag ninamnam natin. PP 22.1. Simulan natin sa point 1 mga kapatid, pero meron lamang tayong mga punto na kukunin dito. Napakaganda mga kapatid ng quotation na ito na nangyayari doon sa Day of Pentecost na marirelate natin sa ine-expect natin na December 18. At ipapaliwanag natin mamaya mga kapatid. Sabi niya dito mga kapatid sa PP 22.1. Sabi niya dito, Peter on the day of Pentecost quoted this prophecy in explanation of the wonderful scene which then occurred. Si Pedro, ito yung kanyang sinabi. Cloven tongues like as of fire sat upon each of the disciples. They were filled with the Holy Spirit and speak with other tongues. And when the mockers charged that they were filled with new wine, Peter answered, These are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel.
So kinote niya dito. Then he quote the prophecy substantially as found in Joel, quoted above. Only he puts the words in the last days. So kinote niya mga kapatid yung in the last days. In the place of afterward, making it read, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit. Now, ipagpatuloy natin. Sabi niya dito, it is evident that it was that part of the prophecy only which relates to the outpouring of the Spirit that began to be fulfilled on that day. Ano yung gusto kong emphasize dito mga kapatid? Yun palang prophecy ni Joel mga kapatid, hindi yun totally na fulfilled sa Acts chapter 2. Partially. Nag-start siya doong ma-fulfill. Ano ngayon yung marirelate natin dito mga kapatid doon sa December 18? The same sa December 18. Yung prophecy sa pagbuhos ng ating Panginoong Diyos sa extraordinary niyang kapangyarihan nagsisimula mga kapatid doon sa December 18. Okay. Klaro, 'di ba? Sabi niya kanina, may marirelate tayo dito sa nangyari sa Acts 2 at saka sa December 18. Meron dang partial fulfillment ng prophecy ni Joel doon sa Acts chapter 2 sa Day of Pentecost. Meron din daw partial fulfillment na magsisimula sa December 18. Ang tanong, ano yon? Sige nga. Ano yung partial fulfillment na yon na nangyari or nagsimula sa December 18? Ano yung ebidensya na merong partial fulfillment? Sa Day of Pentecost, Acts chapter 2, yes, merong evidence. Tinawag yun na highest evidence. Yung speaking of tongues. Ebidensya yon na totoo talaga, tunay na yung mga disciples ay nabigyan ng banal na espiritu. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ngayon, ang tanong, dahil sabi mo marirelate natin to dito sa December 18, 2025, ano yung maipakita ninyo na evidence na kayo ay nabigyan ng banal na espiritu sa December 18? Sabi mo marirelate natin to dito sa December 18 yung nangyari sa Acts chapter 2 sa Pentecost. Alin? Saan? Ano yung maibigay mo na ebidensya? Na binigyan kayo ng Panginoon ng partial fulfillment ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa December 18. Saan? Di ba? Now, mali ka rin kasi. Bakit? Acts chapter 2, partial fulfillment. Tapos ngayon, partial din? Hindi na siguro. It should be ngayon na ang full. Kasi last days na yan sabi ni Peter kanina. Last days na. So, partial pa rin ba? Hindi na. So, kung totoo na binigyan kayo ng Panginoon ng kapangyarihan, buong kapangyarihan ng banal na espiritu noong December 18, 2025, it should be not the partial, because the partial fulfillment of Joel chapter 2 was happened on the Pentecost. Then it should be sa panahon natin ngayon, as time goes by, dumaan yung maraming taon, it should be sa ating panahon ngayon, last days na, hindi na partial fulfillment yung ibibigay ng Panginoon. Buo na talaga. Ang tanong, saan? Yung buo na kapangyarihan ng banal na espiritu. Na kiniklaim ninyo na ibigay sa inyo. Na tatanggapin ninyo. Kahit partial nga, wala kayong mapakita Diba? So, ito, nagbabasa pero hindi niya naiintindihan yung binabasa niya. Okay, patuloy nating pakinggan. Hindi yun natapos doon. Na dahil natapos na doon mga kapatid sa December 18, lahat-lahat ng sinabi ng salita ng Panginoong Diyos na magagawa na natin pagdating sa time na yon. At kapag hindi nangyari yon, hindi tayo maniniwala. Doon nagsimulang ma-fulfill mga kapatid yung prophecy ng fullness ng pagbuhos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos doon sa December 18. Pero hindi natin ito napaliwanag noon ng husto. So doon nag-start mga kapatid. Sabi niya dito, for there were no old men there dreaming dreams. Nung time na yun, walang mga old men na nagdi-dreams, nor young men and maidens seeing vision and prophesying. Diba?
And the wonders of blood and fire and pillar of smoke then appeared. And the sun was not darkened, and the moon was turned to blood at that time. Hindi nangyari yung mga bagay na ito, mga kapatid, nung time na yon. Bakit? Doon pala nagsimula pa lamang yung fulfillment sa prophecy. Tama. Ganun din, mga kapatid, sa December 18, doon nagsimula yung fulfillment sa pagbuhos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang extraordinaryong kapangyarihan. Starting pa lang yun. Now, ipagpatuloy natin, mga kapatid. Hindi. Sabi niya dito, and yet was their witness was in fulfillment of the prophecy of Joel. Sabi niya dito, it is equally equivalent, it is equally evident that this part of the prophecy concerning the outpouring of the Spirit was not exhausted in that one manifestation. Ibig sabihin, hindi lahat doon, mga kapatid. Di ba? Starting pa lamang yon. The same din sa December 18. Hindi natapos doon na para bang pagdating ng December 18, tapos na lahat. Miracle, healing, teleportation. Kung kailang araw mangyayari yon, wala tayong alam. Di ba? Hindi natin alam. Pero doon nag-start. Okay. Tingnan natin ngayon, mga kapatid. Ipagpatuloy natin. For the prophecy covers all days from that time on the coming to the coming of the great day of the Lord. So, ito pala yung sinabi, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya dito, but the day of Pentecost was in fulfillment of other prophecies beside that of Joel. Hindi lamang sa fulfillment doon sa prophecy ni Joel, 'di ba? Pero sa ano pa? It is fulfilled the word of Christ himself as well in his last discourse to his disciples before his crucifixion. He said to them, I will pray the Father and He shall give you another comforter, even the Spirit of truth. Now, pag dumiretso tayo sa baba, mga kapatid, basahin natin. On the day of Pentecost, the disciples were thus imbued with power from on high. Binigyan sila ng kapangyarihan galing sa taas. But this promise of Christ was not any more than the prophecy of Joel confined to that occasion. Hindi lamang siya na-confine doon, mga kapatid. Ganon din sa 18. Hindi doon natapos lahat. Hindi na-confine doon, mga kapatid. Kung hindi, yung 18 is the beginning sa pagbuhos ng special manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon. So, yun yung itinuro ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa niya dito, So, pinagsiksikan talaga niya yung December 18 niya, no? Kahit na alam niya na tagilid talaga yung December 18, 2025. Binabago na nga niya yung mga dating stands nila 3 years ago. Pero until now, pinagpipilitan pa rin niya yung December 18, 2025. No? So, pinipilit niya na kung ano yung nangyari doon sa Day of Pentecost na may binigay na na partial fulfillment ng prophecy ni Joel, outpouring of the Holy Spirit yun. And then the evidence of that na natanggap talaga ng mga disipulo sa Acts chapter 2 is yung speaking of tongues. So, ganun din daw sa December 18. So, I will going to repeat it. Uulit-ulitin ko to. Ano ang ebidensya ninyo na nabigyan kayo ng Holy Spirit sa December 18? Sabi nyo dati, 3 years ago, buong kapangyarihan. Pero binago mo ngayon, partial lang pala. Okay, kahit partial lang. Ano yung ebidensya ninyo? Na maipakita. Dati, partial pa lang yun, pero napaka-powerful na nun. The day of the Pentecost, sabi dyan, sa binasa, tama yan, partial fulfillment lang yun. Pero grabe ka-powerful na manifestations ng kapangyarihan ng Holy Spirit. It is speaking of tongues. Hindi basta-basta yan. Ngayon, sabi ninyo, ganun din dito sa December 18. Saan? Hihingan kita ng ebidensya. Saan? Ano? Papaano mo ipaliwanag or ma-prove sa amin na nabigyan kayo ng banal na espiritu? Ano yung ebidensya nyo? Kahit hindi lang yung speaking of tongues, kasi wala naman talaga. Wala naman talaga. Kahit healing or ano ba? Ano yung maipakita ninyo na ebidensya? Wala, di ba? Kasi wala. Kasi imagination nyo lang yung December 18, 2025.
2025, I mean. Oh. So, Mga kapatid, sa patuloy bandang natin. baba, and Peter on the day of Pentecost testifies concerning the perpetuity of this operation of the Spirit which they had witnessed. Perpetuity. Ibig sabihin nagpatuloy, pagdating ng 18 mga kapatid, ibubuhos ng Panginoong Diyos, starting doon yung extraordinary power. Anong mangyayari sa 18? Wala tayong alam. Beyond na yun mga kapatid ng ating knowledge. Kung kailan tayo makaka-miracle, makakahiling, Kahit ordinary power, wala nga eh. Extraordinary pakaya. Ha? Umayos ka. hindi natin alam mga kapatid. Kung anong araw dun ba sa 19, sa 20, or sa January na ba, sa February na ba, hindi natin alam. Kasi yung Panginoong Diyos yung nakakaalam. Di ba? So yun yung itinuro ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, perpetuity. This certainly provides for the operation of the Holy Spirit in the church, even in its special manifestations. Dito ngayon na punto mga kapatid, merong special manifestation to all coming time sa lahat ng darating na panahon, as long as mercy shall invite men to accept the pardoning love of Christ. So, merong special manifestation mga kapatid sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Alright. Ibalik ko to sa'yo. Itong last na sentence na binasa mo. This certainly provides for the operation of the Holy Spirit in the church. Sigurado na ito yung magpo-provide ng pag-operate ng Holy Spirit sa church. Ha? Ano yun? Yung Acts chapter 2 verse 37 to 39, yung gift of the Holy Spirit. As long as, even in its special manifestations to all coming time. Yan. To all coming time. Special manifestations. That the Holy Spirit will operate in the church. Yung special manifestation, yung magiging evidence na nag-operate yung Holy Spirit sa church. Where is it? Sabi dito, at all coming time. Sa lahat ng paparating na panahon, including us. Now, you are claiming that December 18, 2025 is the big day that God will outpour the Holy Spirit in your church. Na kiniklaim mo ngayon. Saan? Yung special manifestations. Saan yung extraordinary power na sinasabi mo na magsisimula sa December 18? Yung partial fulfillment sa Acts chapter 2, extraordinary na yun eh. Speaking of tongues yun eh. Diba? Tapos sa December 18, sinasabi mo, meron pang extraordinary. Bakit wala? Bakit wala? Baka siguro, hindi tama yung petsa mo. Of which, hindi naman talaga tama. Kasi, nilalagyan-lagyan nyo lang ng petsa yan kahit hindi kayo inutos ng ating Panginoon. Yan. So, ito yung masasabi ko talaga dyan. Right. Patuloy nating pakinggan ano pa yung sinasabi niya. Now, puntahan naman natin mga kapatid, yung ibang quotation. Kasi mas naunawaan natin mga kapatid kapag binalikan natin yung nangyari doon sa Pentecost. Hindi pala yung date na yun mga kapatid natapos lahat. Diba? Pagkasunod araw, susunod na naman, ganun din mga kapatid sa hinihintay natin na outpouring ng Holy Spirit ng Panginoon. Totoo yung December 18, starting doon. Pero hindi natin na-elaborate, hindi natin na-explain. Kasi noon, parang iniisip natin, doon na lahat. Hindi pala. Starting na. Diba? Okay, now, ipagpatuloy natin. Puntahan natin mga kapatid, yung FLB. FLB 292.5. FLB 292.5. So, lahat ng mga quotations, references na binabasa niya, talagang babalik lang talaga sa kanila. Pati itong babasahin niya ngayon, FLB 292.5. Direkta, sampal to sa kanyang muka. Makikita niyo, pakinggan niyo.
Sabi niya dito mga kapatid, in immediate connection with the scene of the great day of God, the Lord by the prophet Joel has promised a special manifestation of His Spirit. Diba? Sabi niya dito, this prophecy received a partial fulfillment in the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost. So partial fulfillment. Nagpatuloy mga kapatid. Ganun din sa atin. Sa special endowment ng divine grace ng ating Panginoong Diyos, magsisimula doon sa 18. Uy. Magpapatuloy yun hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Now, sabi niya dito, but it will reach its full accomplishment in the manifestation of divine grace which will attend the closing work of the gospel. Sa atin na ito, di ba? Katapusan ng mga kapatid ng ating pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At this time, the special endowment of divine grace and power is not less needed to the church than in apostolic days. So merong special mga kapatid, special na pagbuhos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos doon sa last days. Alright. So yun yung kiniklaim nila December 18, special na pagbuhos ng power ng Panginoon sa last days sa kanila. Pero sabi ko kanina, babalik to sa mukha niya, itong quotation na binasa niya. Ang sabi dyan, no? Balikan natin in immediate connection with the scenes of the great day of God. Great day of God. Ano yan? Pagbalik yan ng Panginoon. Hindi yan sa outpouring of the Holy Spirit. Kasi yung Joel chapter 2 verse 28, great day of God yan. The Lord by the prophet Joel has promised a special manifestations of His Spirit. Joel chapter 2 verse 28. Yun yung nakalagay doon sa hula ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta si Prophet Joel na mababasa natin sa Joel chapter 2. Merong special manifestation sa kanyang Holy Spirit in connection sa nalalapit na pagbalik ng ating Panginoong Diyos. And then this prophecy received a partial fulfillment in the outpouring of the Spirit in the day of Pentecost. Tapos yung prophecy na yon sa great day of God, prophecy yan sa great day of God, hindi yan sa outpouring. Okay? Prophecy yan sa great day of God, ngunit during sa outpouring of the Holy Spirit, kasi hindi kasi magkalayo yung pagitan ng panahon ng outpouring at saka ng second coming ni Jesus Christ. Napakadikit lang yan, no? Siguro it matters of days lang yan. And then before daw mangyayari yung great day of God or second coming Jesus Christ, merong special manifestation sa kanyang spirit. Pero during sa panahon ng mga apostoles, sa day of Pentecost, sa Acts chapter 2, may nauna na partial fulfillment sa prophecy regarding sa second coming ng Panginoon or the great day of God. Meron nang nakatanggap, which is sila dati, partial fulfillment yon. And then that was, the evidence is the speaking of tongues. Yun yung ebidensya na nabigyan sila ng partial fulfillment. Tapos ngayon, sabi dyan, but it will reach its full accomplishment. Kailan? In the manifestation of divine grace which will attend the closing work of the gospel. Yung full accomplishment, kasi partial lang yung nabigay doon sa Day of Pentecost, Acts chapter 2, sa mga disciples, apostles. Sa atin ngayon, sa closing work of the gospel, full accomplishment na. Sa kanya, partial pa din. Sa December 18, partial pa rin daw. Paano magiging partial yun? Full na nga ang sinasabi dito. Full accomplishment na. Meaning, yung kabuuan na talaga. So mali yung pagkaintindi niya na sa atin ngayon, closing work na, last days na, partial fulfillment pa rin. Partial fulfillment, nangyari na yan nung sa Day of Pentecost. So it should be sa atin ngayon, full accomplishment na hindi pa rin niya naintindihan. Binasa niya pero hindi pa rin niya naintindihan. Yung pagka-explain pa rin niya dito, katulad din ito sa Day of Pentecost, yung December 18, partial fulfillment pa rin.
Anong partial fulfillment? Full accomplishment na nga nakalagay dyan, no? Oh. So, talagang, ano ba to siya? Hindi ko maintindihan eh. Talagang, hindi lang nakakaintindi or sinasadya or nililinlang lang niya yung kanyang mga miyembro or talagang bobo. Ha? Pagsabihan nyo yung ministro ninyo, alam ko may mga members diyan na mga medyo magaling sa English, medyo magaling sa pag-intindi. Pagsabihan nyo yan kasi parang hindi niya naiintindihan yung binasa niya, nakakahiya. Ha? Nagmimensahe siya dito tapos hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. Okay, so napahaba na naman tayo, 25 minutes. Cut ko muna and gawa tayo ng part 4 kasi sobrang taas pa nito, sobrang haba pa nito. No? So at least sa part 3 na ito, meron tayong natackle na dalawang quotation na ginamit ng mga time setter na ito. And then lahat ng yan is hindi niya naiintindihan. Bumalik lang lahat sa kanya yung mga sinasabi niya na hindi niya nauunawaan. Alright? So, in conclusion or i-wrap up natin yung part 3 na ito is still hindi niya naintindihan or sinasadya ba niya or ano ba na yung prophecy ng Joel chapter 2 is prophecy yun ng great day of God, and then merong partial fulfillment na nangyari noon the day of the Pentecost. Kaya nga sabi ni Peter, this is what prophet Joel had told or says in Joel chapter 2, no? Na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang banal na espiritu, no? And your men will dream dreams, see visions, pero hindi nangyari yan. Hindi nangyari yan. Ang nangyari is partial fulfillment, which is the speaking of tongues. Evidence yun na nabigyan ka talaga ng banal na espiritu. Sila. Now, ginamit ng mga time setters, December 18 daw yan mangyayari. So, ang tanong, nangyari ba sa kanila? Wala. Kine-claim niya na may partial fulfillment daw sa December 18, starting daw sa December 18. Saan ang ebidensya? Wala. Bakit? Kasi mali yung pagkaintindi niya. Hindi partial fulfillment ang ibibigay ng Panginoon sa atin yan, kundi full accomplishment of the manifestation of divine grace, which will attend the closing work of the gospel. So yan yung mali na pagkaintindi. Sabi niya, ginaid daw sila ng Panginoon, kinurek daw sila ng Panginoon. Bakit mali pa rin yung pagkaintindi niya? Ibig sabihin, diablo, si Satanas na talaga ang kumukontrol sa kanilang mga isipan. Alright? So, thanks for watching. See you on the next video. God bless inyo lahat. And keep safe always.